Hi, hello researchers. Welcome back to our channel. So today, ato ang istoryahan na pod ang ikatulong nga chapter sa qualitative research particularly sa multiple case study or a case study. Now, pero before ta magsugod o discuss kung unsa ning chapter 3 sa qualitative research nga multiple case study or a case study, ato ang i-review kung unsa na dapat ang ato ang nahuman sa ato ang research. Again, before ta mo discuss sa chapter 3 nga methodology, ato asang tan-awon kung unsa na dapat ang ato ang nahuman sa ato ang chapter 1 ug 2. So sa ato ang chapter 1 ug 2 naa diri ang introduction. Expected karon nga nakasulat na mo sa inyong research introduction. Sunod ana dapat nahuman na ninyo ang inyong research purpose of the study. Then nahuman na pod ninyo ang research main questions or research questions. Then nabuo na pod ninyo ang inyong theoretical lens. Pagkahuman sa theoretical lens will be your significance of the study. And right after significance of the study, naa na mo'y definition of terms pod. Pagkahuman sa definition of terms, naa na mo'y delimitation and limitations sa inyong study. Then, organization of the study. Then, maadto dayon mo sa chapter 2, which is ang chapter 2, review of related literature. Kaning tanan dapat nahuman na ninyo before ninyo sugdan og sulat ang inyong chapter 3, which is methodology. Now, kung kamo mga researchers, wala pa mo nakabuhat sa inyong chapters 1 and 2 o naglibog pa mo kung unsaon pagbuo, yan ang inahanglan mo og discussion and samples sa chapters 1, parts sa chapters 1 and 2. Naatay mga previews nga mga videos nga gipangbuhat para ani. So pwede ninyo sila tanawon, pwede ninyo tanawon ang ato ang mga discussion about ana. So kaning mga discussion for now is para sa multiple case study or a case study. So sa chapter 3 diri nato makita ang method nga ato ang gigamit. For example, naa diri ang research design, naa diri ang data collection, data analysis, ang pag-establish nimo sa trustworthiness and credibility sa imuhang study, and lastly ang ethical consideration sa imuhang study. Now this time around ang ato ang unahog discuss nga parte sa chapter 3 nga methodology kay ang research design. Naay 5 kasagaran gigamit sa research design according to Criswell ni siya. 5 ka type sa qualitative research. Now, sa karon nga kaso ato ang research design is a multiple case study. Now, naatay ginatawag nga phenomenological, naatay multiple case study or case study, naatay grounded theory, naatay narrative narratology, o naapod tay ethnographic research. But this time around, ang ato ang i-discuss is about a multiple case study. Now, diri sa research design, ang ato lang i-discuss kay ang unsa ang ato ang gamiton nga unsa ang ato ang gamiton nga method. So sa kani siya diri kay multiple case study. Now, giunsa na ko ni siya pag-discuss diri. So, ako ang ingon diri, this is a qualitative research design. Gi-discuss na ko diri nga suitable ni siya para sa mga teenage father. Kay kani siya nga study about ni siya sa mga teenage father. So, giingon na ko diri nga para ma-understand kung unsa ang academic struggle sa teenage father. So, naggamit ko og qualitative research design. So, nag-discuss ko. Ang una na kong paragraph, i-discuss na ko kung anong qualitative research ang ako ang gigamit. Anong dili man quanti. Sunod ana is, i-discuss na ako diri ang nga multiple case study ang ako ang
ako ang gamiton nga approach. Unang-una, gi-identify na ko ang specific mga kaso sa um, sa mga teenage fathers. Kaduha, gi-use na ko ang case study para ma-illustrate na ko ang academic struggle nila. Unya ang ikatulo, para na ako'y deep understanding sa kada kaso sa mga teenage father. Kay kung ato ang tanawon, yan ang multiple case study ni siya. Kay sa kadtong time nga nag-research ko ani, daghan pud ko og nakita niya, daghan pud ko og nakita niya kanang teenage father ko. Ang ato ang study about teenage father alone, about sa struggle sa teenage father, ang mahitabo nga design nato ato is qualitative phenomenological. Ang buot na sabot tanan teenage father. Pero niana man ko ba nga, niana ko nga himuon ako nig multiple case study kay sa tanan ako nakita nga sa tanan ako nakita nga teenage father that time, few lang jud kaayo sa ilaha ang nag-eskwela. So ang ako atang study ato is struggle sa teenage father. Gihimo na ako siya nga academic struggle sa teenage father. Kay mao to ang rason, gamay lang sa mga tanan teenage fathers nga ako ang nakita that time, gamay lang ang ako ang nakita nga naga-eskwela. Sunod, i-discuss na ko diri kung unsay gamit sa case study or sa multiple case study. Ako apa siyang ipalaluman o discuss kung nganong kana man jud ang ako ang study. Ha, hasta po ni diri sa ika tulo ay ikaupat nga paragraph ug sa ikalima. Mao to siya ang pagka-discuss kung unsaon nato um pagbuhat sa ato ang research design. Number one, first paragraph, ato ang i-discuss kung nganong qualitative research man ang ato ang gigamit. Unsay mga rason nga nang nag-qualitative research ka. Ang sunod ana, i-discuss nimo kung nganong kana ang imuhang approach. Maybe ang imuhang gigamit karon nga design kay qualitative phenomenological or qualitative case study or a multiple case study, qualitative narratology, kana siya tanan. Mauna siya ang imuhang i-discuss sa second paragraph hantod sa mag-end ang imuhang paragraph. Unsay mga rason nimo nganong kana man ang imuhang gigamit. Now, na ako'y gamay nga discussion nganong na multiple case study ni siya kay kasagaran sa ako ang usahay ka nang magpanel ko no, naay mga researcher ba nga moingon niya multiple case study ni siya kay kanang gamay ra man gud kog makita nga population, pero dapat ang pagka huna-huna jud ana dili lang kay gamay ra ang makita nga population, dapat na ay rason nganong gamay ra kag makita nga population. For example, sa ako ang kaso phenomenological research siya, kung ang ako ang research title The Struggles of Teenage Fathers, ang buot pasabot tanan teenage fathers pwede, so phenomenological siya. Nganong nahimo nga multiple case study ang ako ang study tungod kay gibuhatan nako rason nga ma-trim down ang population. For example, sa phenomenological, the struggles of teenage father, phenomenological na siya. Pero kung moingon ko nga academic struggles of teenage father, na trim down ang population, mas nigamay ang population, kay dili tanan teenage father nahimo ay nag-eskwela. Mauto siya nga multiple case study. Few lang sa population sa teenage father ang nag-eskwela. So again, mahimo siya multiple case study kung nigamay ang population. Dapat na ay rason nga nung nigamay ang population. Now karon kung ato ang tanawon, mahimo siyang case study kung dito sa imuhang pagpagamay sa population, naapa jud unique kaayo og
unique kaayo og experience. So for example, teenage father siya sa una, ang iyahang anak nahimo kong teenage father. So case study na pud na siya. Mao na ang ato ang i-discuss din ha. Nganong nahitabo nga kana man ang imuhang approach. Dili pwede nga ang imuhang irason kung pangutan-on ka nganong multiple case study man niya ang imuhang tubag kay gamay ra man gud kog makita nga population ana. Correct siya in the sense nga tinuod man ni gamay ang population pero dapat na ay rason. Dapat na before ka moingon nga ni gamay ang population, dapat na ay rason nganong ni gamay ang population. That's very important naman po para makahibalo mi nga okay na trim down today ang population. So, I am hoping researchers nga naamoy insight, naamoy nakuha karon sa discussion kung nganong mahitabo nga phenomenological ni nganong multiple case study nganong ingon ani man ang ato ang approach and maybe mahatagan pa kog chance no nga makadiscuss sa inyo ha kung unsa tong lahi-lahi nga klase sa qualitative research dili lang kay sa multiple case study but this time around allow me nga mag-discuss lang about sa multiple case study o about sa case study po. So mauto siya kung unsaon pagka-explain sa research design. Una, mag-discuss ta about qualitative research design. Sunod na din ha ang mga paragraph kung nganong kaniman nga type sa qualitative research ang imuhang gigamit. Hopefully researchers inyuhang mahuman ang inyuhang mga research no sa qualitative research kung nanginahanglan mo og mga samples about qualitative research and at the same time about quantitative research na ata sa ato pwede ra ninyo matan-awan ang mga old na ko nga videos nga ako ang na buhat na hopefully mahuman na to tanan ang atong research nga wala ta naglisod. Goodbye for now.